Mommy Onyx. Bago ko umpisahan ang aking liham ng nakaraan, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mommy Onyx, sa Ang Liham ng Nakaraan Short Story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Mark Anthony na taga Bohatan, Sorsogon. Isa po akong tagahanga ng iyong programa, Mommy Onyx. Hindi po ako mahilig sa social media at taga-panood lamang ako sa YouTube hanggang sa nakita ko ang iyong channel at na curious ako sa title na Ang Liham ng Nakaraan ni Cherry. Simula noon, sinubaybayan ko na ang iyong programa, Mommy Onyx, at ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpadala ng liham upang maibahagi ang aking nakaraan sa lahat ng iyong taga-subaybay at tagapakinig, Mommy Onyx. Maraming salamat, Mommy Onyx, kung mapili mo po na basahin ang aking liham at maghihintay po ako hanggang sa iyong mabasa at aking mapakinggan ang aking liham ng nakaraan na hindi ko po makakalimutan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Mark Anthony, Mommy Onyx. At umpisahan ko ang aking liham ng nakaraan sa panahon na nakilala ko ang babae na nagpapatibok ng aking puso, Mommy Onyx. Kaya Ma, aalis kayo? Saan kayong pupunta ni Papa? Oo anak, aalis muna kami ng papa mo. Kasi nga, inimbita siya ng kaibigan niya. Birthday ng kaibigan niya. Para sa respeto na, pupuntahan namin saglit. Pero babalik din kami agad. Pero bago pa kami babalik dito, kailangan muna naming dumaan sa market dahil bibili kami ng mga gamit dyan sa tindahan. Kaya ikaw muna ang tatao dyan sa tindahan, ha? Dahil Sabado ngayon, araw ng sweldo, maraming bibili ng pagkain nila dyan sa tindahan at sayang din naman ang kita, anak. Kaya ikaw muna ang tatao dyan, huwag kang gumala, ha? Ay nako, gala ka ng gala. Kagabi, anong oras ka na dumating? Oo ma, sige. Ako na muna ang tatao dito sa tindahan. Nagtanong lang naman eh. Ang haba-haba ng sagot naman ni mama Jonah, ready ka na ba? Ay sige na, aalis na tayo. Kasi baka malit tayo sa usapan doon sa birthday. Nakakahiya naman na maghintay sila sa atin. Okay na ba itong damit ko? Ikaw Mark, huwag kang gagala ha. Pakinggan mo yung sinabi ng mama mo dahil gumala ka naman na kagabi. Ngayon ikaw muna ang tatao dito sa bahay at sa tindahan. Sige na Jonah, alis na tayo. Tingnan mo muna itong damit ko. Kung okay na ba ito sa akin? Ay nako Rusty, okay na yung damit mo. Tara na't alis na tayo. Sige na. Mark, yung bilin ko sa iyo ha. Huwag mong kalimutan. Huwag mong iiwan yung tindahan nak ha. At yung bahay natin. Pag magluto ka, huwag mo ring iwan. Baka pagbalik namin, wala na tayong bahay, sunog na. Ikaw ba naman pag makapaglaro ka dyan sa computer mo, parang walang bukas. Sige na. Binatang-binata na to, tapos parang bata pa rin. Sige na. At bukas ha, sama ka sa amin magsimba. Si mama talaga, upo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala dito sa bahay at saka sa tindahan. At saka bukas ma, baka hindi ako makabangon ng maaga. Pagod na pagod ako niyan. Kayo lang magsimba bukas. Nako, tara na. Tara na Jonah, alis na tayo. Sige, tara na. Mark yung sinabi ko sa'yo, mapapalo talaga kita. Sige na, alis na kami. Si mama talaga? Oo na, ma. Sige na, alis na kayo. Mama talaga. Ay nako, Mark. Ikaw, huwag mo akong aartiyan ng ganyan, Mark, ha? Pagdating namin dito, tas wala ka, nako, bubukulan talaga kita. Sige na, alis na kami. Oo, ma.
Alis na kayo, bubukulan talaga. Magti 30 years old na ako, ma. Tas bubukulan mo pa. Sige na, ma. Bye-bye, ako na bahala dito. Nasya, sige. Bye-bye na. Ay. Nakaalis na sila, Mama Jonah at Papa Rusty. Punta na ako sa tindahan. Dalhin ko na lang tong kape doon. Buti na lang wala pang tao. Kaayos na lang muna ako dito. Para pagdating nila mama at papa, maayos na yung tindahan. Para makagala ako ulit. Ay. May babaeng paparating. Ang ganda niya. Sino kaya yan? Parang bago lang siya dito sa lugar namin Ngayon ko lang siya nakita. Tao po? Hi miss. Anong atin? Hi. Magpapalod sana ako, iho. Sige ho. Magkano ho ba? Sige. Ilod mo lang dito sa number na sinulat ko, iho. Lagyan mo lang ng 100 pesos. Kailangan ko ng gawin mo ng direct na only text at saka only call. Sige, salamat ng marami ha. Okay na ho. Nasend ko na. Oo, na-receive ko na. Maraming salamat ha. Sige, aalis na ako. I-save ko ang number niya. Ang ganda niya. Sino kaya yun? Itanong ko kay mama. Baka kakilala niya. Ite-text ko to mamaya. Mark! Nandito na kami ng papa mo. Kumusta na doon sa tindahan? Asan ka ba? Mark? Ma! Pa! Nandito ako sa kusina nagluluto. Pasok kayo lang dito sa kusina, ma. Ay, ano pa yung niluto mo? Bango naman Parang gusto nang mag-asawa yung anak ko. Tingnan mo itong pinamili namin. Binilan kita ng ng bagong sapatos. Mas maganda ng may bagong sapatos, anak. Ano ba yung niluto mo, ha? Nagpiprito ako ng bangus, ma. Alam ko naman na hindi pa kayo nakapag-dinner. Diba sabi nyo kanina, didiretso kayo sa palengke at bibili ng gamit sa tindahan. Kaya nagluto na ako para sabay tayo mag-dinner. Sinukat na ba yan ni Papa? Pareho lang kami ng sukat ni Papa Rusty ng paa Ay, sinukat ko na yan. Saktong-sakto yan sa'yo kasi pareho lang naman tayo ng paa, anak. Tapos na ba yan? Nagutom na ako Opo pa, tapos na ako. Ko na to, ilagay ko na to sa plato at nakapagluto na rin ako ng sabaw at saka kanin, ma. Sige pa. Salamat, ma. Salamat, ma, sa sapatos. Ma! Ay, ginulat mo naman ako. Mag-ayos-ayos ka nga dyan, Mark. Ito talaga. Para ka rin papa mo Kanina pa ako ginugulat. Meron palang babae kanina, yung magandang babae. Kahapon ko lang siya nakita. Meron ba tayong kapitbahay na bagong lipat dito, ma? Kasi kahapon ko lang nakita ang babae yun Ay, doon sa kabilang kanto may bagong naglipat na pamilya. Pero hindi ko alam kung yun yung tinutukoy mo. Ay, bakit ba? Ay, ang ganda kasi niya, ma. Siguro nasa 40 o 50 na yung edad niya, pero maganda talaga siya, ma. Ay, nagtatanong lang naman Nasya, sige. Ayusin mo na yung lamisa at makakain na tayo at gutom na ako. Sige na. Rusty,
tulungan mo yung anak mo. At ililigpit ko na yung pinamili natin at iayos ko itong mamaya sa tindahan yung ibang pinamili natin. Ay nako, ito talagang papa mo pa. Lagi na lang naghihintay ng utos. Sige na. Sige na Mark. Mag-ano ka na ng mga plato at kakain na tayo at gutom na ako. At sigurado ako yung papa mo gutom na rin. Ay nako, kayo talagang dalawa. Kung hindi ako kikilos, hindi kayo makakain ng maayos. Sige na, ihanda mo na yung niluto mo Mark. Lagay mo na dito sa lamis at makakain na tayo. Ay. Opo, ma. Sige, ma. Pa, upo na kayo. At ako na bahalang maglagay ng mga pagkain sa lamesa. Sige na. Ay, mabuti kung ganon. Ay, parang naamoy ko na yung mag-aasawa ng anak natin, Jonah. Ganyan din ako noong binata ako. Ay gusto kong gawin lahat at gusto ko ako yung magluluto at maghahanda ng mesa. Ano anak, balak mo na bang mag-asawa ha? Sige na't bilisan mo nang magkaroon kami ng apo ng mama Jonah mo. Para titigil ang bunganga nito. Kanina pa ako dinakdakan doon sa market. Ay nako, sige na, halina kayo. Kain na tayo. Oo pa, mag-aasawa na ako ilang taon na ako't may sarili naman na akong trabaho. Kaya ko nang buhayin pag magkaroon ako ng sariling pamilya. Kaya inaral ko talaga kung paano magluluto ngayon kasi balak ko nang mag-asawa pa. Yan ang anak ko. Yung dalawang mag-ama ha. Paano yan mag-aasawa? Wala pa yung girlfriend. Ay nako, kayo talagang dalawa. Mahaba at malaki ang imahinasyon. Wala pa ngang napapatunayan at wala pa yung pinapakilala sa atin na babae. Paano yan mag-aasawa? Aber, ha? Raste, sabihin mo nga. Yang anak mo, kailangan may maipakilala muna sa atin bago magdesisyon ng mag-asawa. Asumero talaga kayong dalawa. Ay, nako. Maghintay kayo, ma. Pa. Bilisan mo.